nagkakaganyan siya ngayon? Tignan nyo. Kinalaban si BBM. Ngayon, pag dumating ang warrant at kasali siya sa warrant ng ICC, pag kasali siya sa warrant ng ICC, si BBM na naman sisihin yan. Sasabihin na naman nila, traidor si BBM. Speaking of nagpapanik mode si Sara. Dito tayo, mga kababayan. Dito tayo. Why Sara Duterte is secondary respondent in ICC case. Ito mga kababayan. Bakit si Sara Duterte ang pangalawang respondent sa ICC case? Ito, sabi ko sa inyo mga kababayan, si Sara, isa sa nireklamo sa ICC na sangkot sa extrajudicial killings. Ito na. Why Sara Duterte is secondary respondent in ICC case? Kaya nagkaganyan siya ngayon. Nag-ingay. Bakit? Hanap na naman ng simpatya. Kasi nagpa-panic mode ang lula nyo. Ito na, basahin ko lang mga kababayan. Panic mode ang lula nyo. Wait lang ha, mga kababayan. Ito, basahin ko lang. Meron tayong link dito na nakuha. Bakit si Sara Duterte nagkaganyan ngayon? Nagpa-panic mode. Nagpa-panic mode ang lola ninyo. Kasi po, ganito mga kababayan. Kaya po siya nagpapanik kasi isa po pala siya sa nireklamo sa ICC na siya ang mother or queen of tukhang sa Davao City. Ito why Sara Duterte is a secondary respondent in ICC case. Ken, paano kung magpagurgor sa'yo si Sara? Payag ka ba? Gagawin niyo pa akong kriminal? Hindi ako kriminal kaya hindi ko siya gurgurin. Kung gusto niyang magpagurgur, gurgurin niya sarili niya. Ito kaya nagpa-panic mode ang lola niyo. Ito po ang katotohanan. Ngayon, Manila, Philippines. Inquirer.net po yan hindi yan fake news. Manila, Philippines. The testimony of confessed hitman for Davao Death Squad or DDS serve as the main basis for the inclusion of Vice President Sara Duterte as a secondary respondent in the crimes against humanity case pending for the International Criminal Court according for Senator Antonio Trillanes IV. So siya ang secondary respondent. Sa madaling salita, siya ang pangalawang hulihin. Yun. Yun ang totoo, mga kababayan. Kaya nag-iingay si Pusit. Itim ang binuga ng Pusit. Speaking the Inquirer over the phone on Tuesday, Trillanes said that Arturo Las Cañas, a retired police officer in Davao City, implicated Sara as having a had role in extrajudicial killings, EJK, when she took over the mayoral duties in 2010 from her father Rodrigo Duterte and agreed to continue the tukhang approach. Ayan mga kababayan, basahin niyo po. According yan kay Trillanes, si Sara ang sumalok at sumunod sa EJK sa Davao nung nagpresidente ang tatay, si Sara ang sumalo pagiging mayor. Kaya sabi ko sa inyo, why Sara Duterte is secondary respondent in ICC case. Diba? Sabi ni Maria Sagit, baka di mo naalala sa panahon ng tatay mo ay 60 pesos per kilo. Huwag mong linlangin ang sambayan ng Pilipino. Ma'am, nagkamali ka po. Hindi po 60. 80 pesos po ang kilo. Ang gasolina umaabot po ng 90. Ang asukal, ang gulay, karni, isda, umaabot po ng tag-80. Ang sili nga umaabot ng 2,000 Yun po yun, Ma'am Maria. Hindi lang 60. Umabot ng 80. Di ba? Kaya nga mga kababayan, why Sara Duterte is the secondary respondent. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya nagkaganyan, pati sibuyas ang mahal. 'Di ba? Kaya mga kababayan, ganun na lang si Sara kung kumuda ngayon. Nagpapanik 'yan. Sabi ko sa inyo, yung gurgur niya sa leeg, hindi gurgur 'yan. Ako, pagkakaalam ko diyan may opera 'yan. Alam niyo yung may nakita kong vlogger diyan na inoperahan siya dito Oo, hindi gurgur yan. Baka nga nagpa-opera ng ano yan goiter.
Hindi gurgur yan. Kakaroon ka ng gurgur sa liig. Guiter yan sa kakasigaw. Di ba? 20 pesos na bigas, boot buying pa rin yan at pyramid style. Ito talaga si Kawatan per. Ay nako, 6-2 kamigi. Kung ninakaw yan ni BBM, hindi sana ibigay sa tao yan. Bakit magpagod si BBM na mag-implement ng 20 pesos per kilo ng bigas? At paano mo nasabing boot buying yan si Marcos? Hindi naman tumakbo. Presidente ang nag-implement yan. Hindi naman kandidato si BBM Paano mo sinabing nakaw? Paano mo sabing boot buying? Si Marcos ang nag-implement niyan. Kayo mga DDS, kargado kayo sa fake news. Kaya tignan nyo mga OFW yung fake news, nagsiuwian, nasa aristuhan. Di ba? Ultimo opera sa liig na Guiter, sasabihin may nagurgur sa kanya. Aba, lulo mo. Sinong pinapaniwala mo dyan? Di ba? Gurgur. May nag-attempt daw, hindi nag-success. Putang ina, opera sa liig yan Di ba? Guiter yata yan Ito na, dugtong mga kababayan. However, Sara in a statement on Tuesday said that no once during her term as Davao City Mayor and Vice Mayor was she linked with DDS. But after I won as a Vice President, all of the sudden, there was a witness against me and now I am the one accused in the ICC. Sabi ni Sara, I don't need a death squad for the thing I am capable of doing. Di ba? Anong sabi niya? Hindi ko kailangan ng death squad kung kaya ko namang gawin. Di ba? So mamamatay tao nga. Yeah? Hindi ko kailangan ng death squad. I don't need a death squad for the thing I am capable of doing. Yeah? Alam nyo? Bakit kailangan ko pa ng death squad kung kaya ko namang gawin yung mga bagay na yan? Diba? I am the one. I am capable of doing one thing. Diba? Mga DDS, hindi nyo naintindihan yan kasi English yan. Tagalogin ko, Bisayain ko. Ngano daw, magkinahanglan pa si Sara og death squad, nga, pwede naman niyang himuon, bisag wala siya death squad. Bisaya yun Tagalogin ko. Bakit daw kailangan ni Sara ng death squad? Ikaya naman niyang gawin kahit walang death squad. Di ba? Bisaya na yon, English na yon, Tagalog na yon. Anong gusto niyo? Chinesein ko pa? Ni hao, shi pao, shi pung, xing fing, xi jinping, gurgur. Di ba? Ni hao ma, shi pao po, xing fing, xi jinping, gurgur. Chinese na yon English, Tagalog, Bisaya, Chinese ko pa. Di puga. Anong gusto niyo? Fokien? Anong gusto niyo? Mandarin? Meron sa amin, mga kaldirin, marami. Di ba? Ito ang dugtong. Addressing queries for the first time in her inclusion in the list of respondent in the ICC case, Sara maintained that she would face any charges only for judge and courts in the Philippines, denouncing any foreign intervention in dealing with the case surrounding the death recorded during her father's war on drugs. So, gusto daw niyang sagutin o harapin ang mga charges laban sa kanya, pero dito lang daw sa Pilipinas na korte at mga Pilipinong husgado lang, ayaw niya sa mga dayuhang hukuman. Di ba? Johnny Guerna, wala kaming pakialam kung si Marcoleta ang iboto mo. Hindi naman kami yayaman dyan pag nanalo si Marcoleta. Lalabas lang naman pag eleksyon yan. Kayo, kung gusto ninyong pag nanalo yan, baka lahat ng mga simbahang Katoliko, papasaran yan. Kasi nga, yung cross nga sa hospital, pinapatanggal, yung simbahan pa kaya. Ito ang sabi dito. Sabi ni Sara, kung ano man daw ang charges sa kanya, laban dyan sa ICC, na pagbintang sa kanya sa tukhang-tukhang, kaya daw niyang harapin, basta dito lang sa court in the Philippines. Ayaw daw niya sa korte ng dayuhan. Di ba? Di ba?
Kaya mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. She emphasized that she would not participate in any foreign intervention on the case related to the drug war death, describing it is something that would not only bring down the country to embarrassment and shame, but will also shatter the dignity of our country's judge, courts, and the whole justice system. Yun ang sabi ni Sarah. Mga kababayan, ayan inquirer.net. Kaya nagkakaganyan siya. Nagpa-panic mood. Bakit? Lumabas na kasi. Lumabas na ang katotohanan, mga kababayan, na madadali ang lola inday ninyo. Lola inday ninyo, madadali dyan sa death squad na yan. Inquirer.net. Why? Sara Duterte is the secondary respondent in ICC case. Di ba? Tapos na tayo dyan. Dito tayo mga kababayan kay Basti. Naku, maganda ito mga kababayan. Itong kay Basti Duterte. Sabi ni Basti, ito na. Tan. Ang ako